Good morning mga kalaks. This is day 2 of our Sydney, Australia trip 2023, winter trip 2023. And kagabi, grabe nakalimutan kong mag-outro doon sa day 1 vlog natin. So yan, at any rate, we already woke up and pababa kami dun sa kitchen. Magpe-prepare kami ng breakfast. Yan mga kalaks, we're preparing our breakfast. I'm making ham and egg for breakfast. Bumili kami kahapon dyan sa may metro na supermarket. Kain tayo. Tapusin lang namin tong breakfast, then magpe-prepare na tayo for today's itinerary. We're already up and about mga kalaks. Nandito na kami sa Elizabeth Street and we're currently going to the Central train station para to catch our train going to the Bondi Junction. Ito mga kalaks, yung information board para makita mo kung saan platform ka mag-wait ng yung train. For our case, we'll be going to Bondi Junction. It's T4. So, we'll go to platform 24. Kalaks, we're already here sa Central train station and magpapaload muna kami ng aming card, Opal card. So, let's reload our Opal card. So, yan. Load natin. Dito raw ilalagay yung card. Touch screen to continue. Nalagay mo, tap up your Opal card. So yan, nakalagay siya dito mga kalaks. Tapos magdi-display yung balance. So let's choose other amount. Then we'll choose 40. 40, okay. Please pay with cash. So insert natin yung bill. Here, insert note. So, yan. Giving change, dahil may sukli pa tayong 10. Wait lang natin. So, this is the change. Change. Tingnan natin yung card natin matapos ang reloading. Yan na. New balance, 62.60, yes. Receipt. Printing, dito siya babagsak. Kunin natin receipt and it's done. So pababa tayo mga kalaks ng platform 24. So we're already here mga kalaks sa Bondi Junction. So we'll get up going to Bondi Beach bus stop. Mga kalaks, nandito kami sa may Bondi Junction na station ng train. So dito kami bumaba and we're currently lining up or queuing up sa stop ng bus number 333 that will bring us directly from Bondi Junction station to the Bondi Beach. So mga 15 minutes daw yung bus ride from here. Mga kalaks, we're already here sa Bondi Beach. It's on the other side. So pupunta tayo doon. Yun mga kalaks, nandito lang tayo sa sa may taas, sa may viewing point or observatory dito sa may Bondi Beach. Hindi na tayo siguro bababa dun sa may mga sands. Sobrang laki nung mga alon. Kita mo yung mga waves, sobrang lakas ng current din. Kaya medyo nakakatakot mag-swim. Siguro kung magsuswim ka, dito ka lang sa may pampang banda, lalo kung hindi ka marunong lumangoy. Mga kalaks, ito yung Bondi Icebergs, yung saltwater pool.
It's a public pool na pwede kang pumasok pero kailangan mo magbayad ng certain amount for the entrance. So, ayun siya. Diba? Ang cool lang kasi katabi mo yung Bondi Beach. Tapos, may pool dyan, saltwater pool. Pwede ka mag-swim. Hindi ko lang alam mga kalaks kung magkano yung entrance para makagamit ka ng facilities nila. Tapos na tayo dito magtingin-tingin, magmuni-muni dito sa may iceberg, Bondi Iceberg na na sikat na pool dito sa may Bondi Beach, tsaka yung beach itself. So, tawag nito. Okay naman siya, pero incomparable I think dun sa sa El Nido natin, sa Palawan Beach. So, talaga mga kalaks, kanya-kanyang kanya-kanyang napaka subjective nung yung maganda sa ibang vloggers kasi parang sabi nila talagang wow daw yung yung Bondi Beach. Pero tingin ko, mas maraming magandang dagat sa atin. Maganda naman siya. Walang walang question doon. Maganda yung Bondi Beach. Pero for me, for us, hindi siya yung sobrang wow. Kasi nga, magaganda yung beach natin sa Pinas. So, swerte natin. So mga kalaks, maglalakad-lakad tayo dito sa may scenic path. 1.1 kilometers. Ayan, ang daming naglalakad yan. Para puntahan natin yung iba-ibang viewpoint. Tapos yung iba-ibang mga beach din dito sa sa area. So yan mga kalaks, yung ating gagawing coastal walk. Ayan, 15 minutes. We'll start from Bondi Pavilion, Hunter Park, Marks Park, Tamarama Beach, Bronte, hanggang sa Clovelly Beach. Parang mali yung sinuot nating sapatos, pandiin. Nakalaks yung coastal walk, lalakad tayo papunta doon. 1.1 kilometers, ending sa Cloverly Beach, parang ganon. So yan, 15 minutes na lakad. Ang cute ng mga birds, oh. So yan mga kalaks, we're still doing the coastal walk. Nakakaano na tayo? 1/8 sa coastal walk. 1/8 pa lang. Pero ang ganda nung view, tsaka relaxing yung view. Kaya lang yun, dapat ang suot mo comfortable shoes. Kalaks, nagpicture lang tayo dito sa part na to ng Bondi Beach. So madali-dali ng pabalik na tayo sa may bus stop ng bus na kukunin natin pabalik sa may Bondi Junction na station. So ang ganda mga kalaks, sobrang na-amaze pa rin kami dito sa beach na to. Ang ganda, maganda tong, actually mas maganda tong portion na to nung Bondi Beach kasi yung water sobrang parang emerald green plus yung wave, tapos kulay, ang ganda, kulay white. Ito mga kalaks yung bus stop from Bondi Beach pabalik ng Bondi Junction na station. Ito dito kayo mag-intay. Opposite lang siya kung saan tayo bumaba kanina. So there's bus 333 tsaka 380, lahat daraan ng Bondi Junction. Nandito kami sa may malapit sa may Bondi Junction na station. Hanap kami ng kakainan na restaurant. So let's see kung ano yung meron dito sa area. Actually marami namang store. Tulad nito, may nadaanan na kami mga pastry shop or cafe. Tingin tayo ng medyo okay na restaurant or cafe nga nakakainan natin for lunch. It's already past past 1 PM na. Hindi pa kami nagla-lunch. So ito yung area mga kalaks. Halo-halo yung mga tinda. Kalaks, nandito kami sa may Westerfield na mall. Hindi kami nakakita ng kakainan dun sa may kaninang area na pinuntahan natin. Pero pupunta tayo sa food court nitong ng Meyer or Westerfield Mall sa may food court. Tingnan natin kung may magustuhan tayong food doon. Dito kami nag-order sa Oporto. It's a Portuguese flame grilled chicken restaurant. So ang in-order namin mga kalaks is the half chicken box and the price is $17.75. Ito yung in-order natin na grilled chicken or peri-peri chicken. Tatan! So, yan. This is the garlic dip. Tapos, yun yung chicken. Actually, masarap yung mayo dip, no?
Mga kalaks, subusin lang natin to. Tapos balikan ko kayo para punta na tayo sa next destination natin for today's video. Dito kami sa Coles. So nagtitingin kami kasi wala kaming oil, wala kaming mayonnaise and ketchup sa sa tawag na ito, sa hostel. So pag breakfast nagluluto lang kami kasi ng food namin sa hostel. So hanap tayo dito ng mabibili. Tsaka may sinabi si Marvin kahapon na masarap na corned beef. Hindi kami makamove on sa mahal na mantika, mga beses ko mahal na mantika. Pa-healthy kasi mga mantika dito, canola. Wala bang pag mga isang 10 piso, isang plastic, ganyan. Bili tayong juice. Apple. Yan, mga juice, bibili tayo. Mga kalaks, kakalabas lang uli namin ng room namin dyan sa may big hostel. And nagpahinga lang kami saglit dahil napagod kami sa Bondi Beach. So ngayon, papunta tayo ng Chinatown. Maghahanap tayo ng food na pwede natin kainin for dinner. Lalakad na tayo dito sa may Chinatown. Hanap tayo ng kakainan. Grabe ang daming tao. So sana makakuha tayo ng table dun sa mga okay na mga restaurants dito sa Chinatown na area. Yung Chinatown, mga kalaks, katapat lang siya ng Market City. Ito na siya. Chinatown. Ito may cream puff, Emperor's cream puff. So mga kalaks, dumaan kami dun sa may Nanjing Shalong Bao. Sarado na siya. So hanap muna tayo uli kung saan pa meron. Marami namang open pa na restaurants. Pero yun yung sanang gusto naming kainan. So let's see mga kalaks kung ano pa yung mga restaurant na pwede. Marami ring Japanese, no? Marami ring mga Japanese restaurants kaming nakikita. Ramen house. Tas yung mga milk tea. So mga milk tea lovers, you'll love it here dahil maraming mga milk tea shops. Yan mga kalaks, dito kami magdi-dinner sa may Kowloon Cafe. Apparently, maaga rin pala nagko-close yung mga stores or restaurants dito sa may Chinatown area ng Sydney. It's just around 7 past 7 ng gabi. And ang dami ng closed na restaurants. And itong Kowloon Cafe is just one of the few restaurants na open after 7 p.m. or 6 p.m. So dito kami kumain dahil maraming kumakain. And yung pag-order nila, you have to order it through QR code. I-scan mo tong QR code, nakalagay yung table number. Thank you. Then, dyan ka mag-order. This is the restaurant, the Kowloon Cafe, mga kalaks. Yan siya. Yan mga kalaks yung in-order natin. Ito yung beef, stirred fried noodles with beef and black bean sauce. Tapos this is the fishball with curry sauce. Tsaka yung shumai. So ito mga kalaks yung, anong pangalan niya? Baked pork chop rice, no? With white sauce. Looks promising. Sana masarap. Ito masarap mga kalaks. Tinira na namin tong baked noodles, stir-fried noodles with black bean and beef sauce. Try natin mga kalaks itong noodles. Masarap. Very Chinese dahil maumami. Try natin tong mga kalaks. Itong fishball with curry sauce. Masarap din yung fishball, medyo may kagat. Pero tolerable yung anghang. Yun mga kalaks, tapos na tayong kumain dun sa may Kowloon Cafe. And okay naman yung food. Ang total bill namin is mga $50. So tag 25 kami ni Nel. Busog naman. Actually medyo busog pa ako before kami mag-dinner. Talagang restaurant or tindahan na dapat namin bilhan ng dinner, kala namin close. Well, nakita namin talaga close naman dun sa location kung saan kami pumunta. Kaya lang
nakita namin, naglalakad kami kanina, nakita namin, nandun siya, meron dun yung Nanjing na Shalong Bao. Yung Nanjing na Shalong Bao. Kaya sabi namin, shucks, ano ba yan? Hindi namin siya nakita. At any rate, tapos na kami mag-dinner, pabalik na kami uli ng hotel. By the way mga kalaks, if this is the first time that you visited my channel, please consider subscribing and hit the notification bell for more content like this. Thank you and talk to you tomorrow. So I will be ending the day 2 vlog here mga kalaks of our Sydney winter trip here. And thank you for tagging along with me in this Sydney winter vlog.